In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, sa panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa inyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Today, the Friday of the first week of Lent, pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa mabuting balita. Ayon kay Ebanghelyo, ayon kay San Mateo. Malinaw ang hamon ni Jesus. Hindi sapat ang panlabas na pagsunod lang. Hindi sapat na hindi ka pumatay. Bawal din ang galit, paghamak, at masasakit na salita. Sa panahon ngayon, marami ang hindi pumatay physically, pero pumapatay ng dangal sa pamamagitan ng paninirang puri. Pumapatay ng relasyon dahil sa pride. Pumapatay ng pag-asa dahil sa masasakit na salita. Sabi ni Jesus, bago ka maghandog sa altar, makipag-ayos ka muna. Ibig sabihin, mas mahalaga sa Diyos ang malinis na puso kaysa sa magarang handog. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Ezekiel, pinapaalala
ng taong makasalanan na magsisi ay mabubuhay at ang matuwid na tumalikod sa kabutihan ay mananagot. Napakaganda ng mensahe ngayong Kwaresma. May pag-asa ang nagsisisi. May babala sa nagmamatigas. Halimbawa sa ating panahon, una sa social media, madaling mag-comment ng ulol, bobo, o manira. Pero sabi ni Jesus, pananagutan ito. Sa pamilya, may tampuhan, huwag patagalin. Unahin ang pakikipag-ayos kaysa magpakita ng relihiyosong gawain. Sa simbahan, bilang mga Romano Katoliko, hindi sapat ang pagsisimba lang. Kailangan may pagbabago ng puso. Ano ang tamang gawin bilang mga Romano Katoliko? Magkaroon ng regular na kumpisal, lalo na ngayong Kwaresma. Humingi ng tawad at magpatawad agad. Iwasan ang tsismis, paninira at galit. I-offer sa Diyos ang malinis at pusong mapagpakumbaba. Ipagdasal ang mga may sakit at mga namumuno sa simbahan at bayan. Ang kabanalan ay hindi lang nasa altar, nasa pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kami ay nagpapakumbaba sa iyo. Ipinapanalangin namin ang agarang paggaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Richelle Kay, Adila, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Joel, at ng aming buong pamilya. At lahat ng may karamdaman na nakabasa, nakikinig at nanonood nito, hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Basbasan mo ang lahat ng kaparian at patuloy mong gabayan ang aming mahal na Santo Papa Pope Leo XIV, ang aming mga obispo, ang aming kuraparoko diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya. Puspusin mo ng karunungan si Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ng aking buong pamilya at buong pamayanan. Gabayan mo ang gobyerno ng Pilipinas upang manaig ang katotohanan at katarungan. Ipagdarasal din namin ang mga yumao, naming mga kapatid, sina Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Jerry, Padre Raymond, at lahat ng aming idinadasal. Ipagkaloob mo sa kanila ang walang hanggang kapahingaan
sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Inang Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakit at kapahamakan. Turuan mo kaming magpatawad bago maghandog. Linisin mo ang aming puso bago kami lumapit sa iyong dambana. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.